Good morning guys, welcome back to my channel. Nandito ulit tayo, continuation ng topic natin kahapon. Kagabi pala. Yan, pero sa ngayon, akyat muna tayo doon. Pakita ko muna sa inyo kung nasaan ako. Nandito tayo sa Forest Hotel sa Nagcarlan, Laguna. Yun. Diba? Maagang-maaga ngayon, bago pa mag 6 o'clock. Umakyat na tayo dito para makita ang napakagandang tanawin. Naman sobrang na-appreciate ko tong lugar na to. Grabe. Ito ang lugar para magandang mag-vlog, walang masyadong ingay. Ayan, may isa pala. Ano ba yan? May pumunta. Yun. Di ba? Kuya naglilinis. Yan, ito yung ano nila, convention. Yun yung hall nila. Diyan kami nag-conduct na activity. And then, yun yung mga hotel. Yan, yung mga kubo-kubo na yan. Diyan nakatuloy yung mga participants. Kami. Okay. Hanap tayo magandang pwesto para doon tayo magkwento. Yun pwede dito, pero baka maingayan pa yung iba yun. Maaga pa kasi. Doon na tayo sa tuktok. Doon tayo sa malapit sa guard. Thank you Lord for the blessings. Ito yung isang magandang bagay sa agency na napasukan ko. May mga activity na ganito. Actually, kailangan talaga natin yan. Actually, before pandemic, parang dumating yung time na bagot na ako. Puro labas na lang na labas, seminar, gano'n. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ayun, na nakakulong lang, halos 2 taon, doon ko na-appreciate na kailangan mo pala ng mga activity ng ganito para sa mental health. Kailangan pala talaga siya. So yung mga activity na ganito, dapat nagre-relax ka. Syempre, nakikinig ka sa mga speakers, and then after nun, enjoy mo na yung environment. Okay? So mga guys, yan. Nasa tuktok na tayo. Wala na tayong katapat na tinutuluyan ng mga participants maliban sa yun, parking area. Wala na makakarinig sa atin. So dito na tayo, ganda ng view, enjoy natin. Baba tayo ng konti. Yan, pwesto. Ang ganda ng background ng sound natin. Naririnig nyo ba yan? Kuliglig. At saka yung batis nandun lang sa baba. Tingnan natin kung makaligo tayo mamaya. Pero baka yung pool na lang enjoyin natin. Okay, ano na ang topic natin? Nakakayaman ba ang pagiging certified public accountant? Yon ang magandang tanong, di ba? May engganyo ka ba na kumuha ng board exam dahil yayaman ka? Alam ko naririnig nyo na yan. Nasa ano pa lang kayo, nasa college pa lang kayo, naririnig nyo na rin. Isang pirma lang, 3,000, 5,000, gano'n na ang value ng firma natin kapag naging certified public accountant ka na ba? Totoo ba yun? Yes. For the others, para sa iba, sa mga nagpa-practice ng mga yun, yun, nakalimutan ko na, sorry. Sa ibang practice, may tawag doon totoo yun, sinabi naman ng kaibigan ko, yung may sarili siyang bookkeeping services. Yan, totoo yun na gano'n. Pero sa amin, hindi, kasi ako ay nasa government, and then siguro yung iba rin na nasa private, pwedeng sa kanila, pero mas ano yan pag nag-practice ka ng public, yun, public practice, mas totoo yun. Pero sa atin, sa government, fix ang salary natin, and then kung may mga bonuses, yun ang na-enjoy natin. Okay? Pero overall, nakakayaman ba talaga? Alam nyo kung yun ang magiging motivation nyo, baka madismaya kayo. Madismaya kayo na pag nakita nyo na yung resulta. Diba? Hindi kailangan na ang maging motivation mo sa pagiging certified public accountant ay yung pagyaman. Diba? Baka kasi pag accountant ka na at hindi mo na-meet na sa sweldo mo na yung ina-expect mo na pagyaman, baka maligaw ka ng landas. Masilaw ka sa mga bagay-bagay na ipapakita sa'yo. Diba? Masilaw ka sa mga bagay-bagay na i-offer sa'yo, which is against sa code of ethics natin. Okay?
At may isang comment sa ano ko, sa vlog ko na 50 years old na raw siya, dapat pa ba siyang kumuha ng board exam? So depende 'yun, depende sa motivation mo. Kung ang motivation mo ay kumita nga ng malaki dahil certified public accountant ka na, posible naman 'yun. Pero hindi rin siya gano'n ka basta-basta na darating sa'yo. Siyempre pinagsisikapan rin 'yan. At may mga proseso rin 'yan na kapag deserve mo na, edi ibibigay na talaga sa'yo na yung gano'ng kitaan. Pero for the meantime, siyempre mag-uumpisa ka muna sa mababa. At saka, siyempre pag empleyado ka talaga, alam mo na 'yon. Ang pagyaman kasi ay nasa negosyo, yun naman isang malaking katotohanan. Hindi mo kailangan maging certified public accountant para yumaman. Kung may mga bagay ka na alam na ibang pinagkakitaan, hindi mo kailangan na maging certified public accountant. Hindi sa din-discourage ko kayo na kumuha ng exam na maging accountant. Kasi ang pagiging accountant ay dignity yun, dignidad yan sa sarili. Yabang yan. I mean, yabang sa sarili, pero hindi mo para ipagyabang sa lahat. Di ba? Dignidad mo yan, patunayan mo yan para tumaas ang moral mo. Pero hindi para tumaas ang salin. Di ba? At hindi mo ko alam kung saan ang galing. Kahit maliit ang salin mo, basta alam mo pinaghirapan mo yan, proud tayo dyan, katulad ko. Na ako, kung personally, kung tatanungin niyo ako, talaga naman sa ngayon ay wala pa akong house and lot. Lot pa lang, pero hindi sa malayo sa malayong lugar at inaasikaso pa lang natin ng papel. Pero halos ilang taon din natin pinaghirapan yun. Nilugulagan natin, hindi natin nakuha ng cash. Ang punto lang kasi, at pag hindi mo itinry na kumuha ng board exam at sana pumasa ka, naisip mo, di ba? At babangungutin ka niyan at pangarap mo talagang maging certified public accountant and then hindi mo itinry, babangungutin ka niyan taon-taon, buwan-buwan, araw-araw. Diba? Katulad ng kaibigan ko, congrats, Miss Rizali. Yan, hindi ko na sabihin na apelyado niya, iba na eh. At actually, nagtry lang siya na nagtry. Pero hindi niya na kailangan talaga magtrabaho kasi may kaya naman maganda naman ang status ng mister niya. Kaya nung pumasa siya, ayun, yes, may napatunayan, di ba? So, yun naman importante. Hindi pera ang basehan para kumuha ka ng board exam. Pero, sa totoo lang, talagang mababago ang buhay mo. Kumbaga magkakaroon talaga ng laman ng wallet mo dahil nga maraming opportunity na darating sa'yo, marami kang makikita na mga pagkakaperahan kasi nga ay na-motivate ka na I mean, naipasa mo ang exam, ibig sabihin, kaya mo nang gawin yung mga bagay-bagay na hindi mo nagagawa dati. Yung mga oportunidad na wala sa'yo ay naibibigay na. Kumbaga nag-o-open na ang mga oportunidad para sa iyo. Pati yung mga hindi mo dapat makita ay nakikita mo. Which is, na dapat mong iwasan. Napakarami mong bagay na dapat iwasan kapag certified public accountant ka na. Ang tandaan mo na kailangan mong pangalagaan ang pangalan mo kasi pinaghirapan natin yan. As isang iglap ay pwedeng mawala yan kapag nayari ka. May isa ring comment sa akin noon sa mga nauna kong vlogs ay nanghihinayang, naalala niya yung salitang panghihinayang nung napanood niya yung video ko kasi hindi siya nag-try. Hindi siya nag-try. Yun ang isang bagay na yung regrets sa buhay na may edad ka na. Sana itinry ko, sana ipinilit ko. Ngayon, pakiramdam mo, naghihirap ka, nahihirapan ka sa buhay dahil hindi ka certified public accountant. No, that's a big no. Hindi nyo kailangan ng titulo para yumaman. Tandaan nyo, hindi ako ngayon mayaman. Mataas ang posisyon ko pero hindi ako mayaman. Wala man ako masyadong asset, wala akong kotse, wala akong sasakyan, wala akong bahay. Nakikitira lang kami sa biyanan ko. Pero proud naman ako sa trabaho ko. Proud ako sa ginagawa ko, pati sa mga tao ko, alam nila yan. Sila Alvin, Don Kenneth, sila Eloisa, alam nila yan. Isa pa, meron akong kakilala, nakasabay ko rin sa board, doon ko rin siya nakilala. At nagtatrabaho na siya, may trabaho na siya nun sa medyo mataas na rin second rank na ang position niya doon sa government agency. Kaya lang siya kumukuha ng board exam, alam niyo kung bakit. Kasi
hindi siya ma-promote doon sa pinakamataas na posisyon dahil kailangan ng certified public accountant siya. Yon, para hindi kayo manghinayang, kailangan nyo talaga yon. No, depende sa decision nyo naman sa buhay eh. Meron din naman akong nakasabay pa rin, si Kat ba yun? Rose, medyo foreigner eh. Tatawa ang galing ng istorya. At parang, nang nakilala ko siya, parang conditional, ano na siya, first take pala siya nung nagkakilala kami kasi ako ang unang pumasa bago siya eh. Nung, ini-interview ko siya, nung nagkukwentuhan kami, sabi niya, kaya lang naman ako nag-exam kasi na-challenge ako sa boss ko eh. Parang minamaliit sa trabaho, sa private siya nagtatrabaho eh. Minamaliit siya, sabi niya, kasi hindi siya CPA, tapos yung boss niya CPA, parang, alam niya na, hindi ko alam kung ano specific na binabanggit, pero na-challenge talaga siya. Ang ginawa niya, nag-review siya. Nag-resign? Parang nag-resign. Parang nag-resign nung huli na, nung magte-take na ng board, pero nung nagre-review pa lang hindi. Ang nangyari, na-conditional. Ang galing. Itinuloy niya. Yun ang maganda sa kanya. Itinuloy niya nung na-conditional siya. Next time kasi during that time, nung mga a year ago nung pumasa ako, pumapasyal pa rin ako doon sa PRTC kasi nga ay may mga kaibigan pa rin tayo na nandoon na nagte-take pa rin. Ngayon, nung nabalitaan ko, pumasa. Grabe, di ba? Nakakatawa. Yung challenge ng boss niya sa kanya na ganun nga, na parang minamaliit siya, pinatunayan niya sa sarili niya, which is good naman talaga. At saka, ibig sabihin, kaya talaga niya. Siguro nung una ay parang ayaw niya at binabaliwala niya ang importance ng pagiging certified public accountant. But by this time, I'm sure na talagang na-appreciate niya yun at proud siya sa sitwasyon niya ngayon. So yan, congrats sa mga kaibigan natin, nung batch natin na yun, nung pumasa. Ako 2010. Tagal na rin, pero hindi mo na ako nag-decide magtrabaho noon. Medyo nag-networking muna tayo. Hindi pa rin makalimut sa negosyo, no? Nag-networking muna tayo, saka tayo 2015, exactly December 1, 2014, pumasok tayo sa government. Naku po, nagpatugtog na. Baka maka-copyright tayo, lipat tayo. Yun, dito tayo, lipat tayo mga guys. Yan, no? Yun yung batis, nakikita nyo. And then dito may ginagawa pang construction. Yan. Lumayo lang tayo ng konti para hindi marinig ang sounds. Okay? At hopefully nasagot ko yung katanungan ng karamihan sa inyo. Basta tandaan natin, no? Marami rin naman ako kabatch na hindi naman certified public accountant. Usually, hindi nga ganun kagalingan sa school. Pero ang galing sa diskarte sa totoong buhay at maganda na ang status sa buhay ngayon. Tandaan nyo yan, maraming bagay na ganyan, mapapansin nyo yan. Alam ko na mapapansin nyo yan. Na minsan nga, kadalasan kung sino pa yung mga mga ranking na sa atin ay sa academic, ang ganda ng performance. Pero pagdating na sa actual application sa buhay, sa mga diskarte sa buhay ay napag-uuhulihan. So ako medyo aminado ako doon, kaya nga sinubukan natin ang pagnenegosyo eh. Business ngayon, ang alam naman natin ay combined na, kaya accept natin na kailangan talaga natin ng trabaho, regular na pagkakitaan, at saka syempre, kailangan talaga natin ng extra din, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, dapat marunong ka sa online, dapat meron kang extra income pagdating ng 5 o'clock, dapat ang ginagawa mo ay another extra income, di ba? Para hindi ka masilaw sa mga bagay-bagay na gusto kang silawin, di ba? Ang tandaan nyo mga kapwa certified public accountant, na ang mga bagay na makuha mong madali ay madali ring mawawala. Ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan ay madaling nawawala. Okay, kaya okay lang na hindi ganun kaangat ang buhay mo sa ngayon, pero pinaghihirapan mo naman at talaga namang proud ka sa iyong ginagawa. Ay, ngayon, susunod na topic natin, maya-maya lang, magpapahinga lang tayo ng konti o maghahanap tayo ng ibang venue. At magkano ba ang sweldo sa government ng certified public accountant? Okay, so hopefully nagustuhan yung video ko at na marami kayong natutunan at nasagot ang inyong mga katanungan. At kung hindi naman nabala, baka pwedeng paki-share, paki-like at saka subscribe na rin ang channel natin, Marlon Delo Vlogs, and then paki-like ang page natin, Wisdom Talk Events and Publishing. Okay? See you later! Malagpak ako, magsusunog ng kilay ko.